parang mali po yung ginawang investigasyon laban po sa akin. Simple lang naman, ayaw nilang sumagot. So, hindi ka napagtanggol ng agency mo na ngayon. Isang maliwanag po na labor problem. Meron pong principal liability yung agency at subsidiary liability yung pong Shopee. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Sir Arvin, no, ano po ang gusto natin na mangyari dito sa ating tanggapan? Bakit po kayo lumapit? Lumapit po kasi parang mali po yung ginawang investigasyon laban po sa akin. Tapos po nawalan po ako ng trabaho. Nawala naman po sapat na pruweba, sir. Ngayon, sir, ang number one na concern mo, ano ba? Gusto mo ba mabalik sa trabaho o gusto mo lang mapanagot yung mga nag-imbestiga sa'yo? Kung pwede po sana makabalik po at saka mapanagot. Kasi po tatlong buwan po kung walang trabaho, sir. Alright. Sir Ben. Okay. Arvin, andyan, ano? Sinubukan, andyan ka ba ba, Arvin? Yes po, sir. Yes po, sir. Sinubukan kuhanin ng bitag ang pahayag ng agency, ano? Na Fast Trust Services Incorporated. Ang kanilang sagot sa amin na pinadala sa email, please be advised that Fast Trust Opo. is a manpower services provider. Mr. Cristobal was deployed by Fast Trust to one of its clients pursuant to the confidentiality obligation under our agreement with the client. We are not in the position to disclose any information regarding circumstances surrounding the deployment. Mr. Cristobal also relayed to us that he sought the assistance of the Department of Labor. The only confirmed Fast Trust as his employer did not commit any violation of labor, and that he has since decided to move on from his employment with Fast Trust. In view of foregoing, we do not wish to participate in the program. We hope that this communication was... Ang dami sinabi. Simple lang naman, ayaw nilang sumagot dito kasi una sa lahat, ano ba ang sinasabi ng Fast Trust sa'yo? Dahil sila yung ano mo sila yung employer mo talaga, agency mo sila. Ano sinabi sa'yo? Yun nga po. Hindi na po ako makabalik sa Shopee. Hinahanapan po ako ng ibang trabaho, sir. Okay. So in other words, sinabi nila na hindi ka makabalik sa Shopee at hinahanapan ka nila ng employment ngayon. Tama? Opo. Kasi kung una, hindi mo naman narereklamo yung Shopee, kundi ang nagpatanggal sa iyo base doon sa investigasyon ng Shopee. Tama? Opo, sir. Tama po. Ang nag-imbestiga ba Shopee? Opo, sir. Shopee Ano po. daw ang napatunayan ng Shopee at bakit ka inaukusahan ng Shopee na parang quote-unquote, hindi ko naman sinasabing totoo, extortion? Ano daw ang dahilan? Ayun nga po, sir. Wala pong binigay po sa akin. So, basta sinabihan ka na ng agency mo na hahanapan ka na lang ng ibang trabaho. Opo, ganun nga po, sir. Ay, so, okay. Pero, so, hindi ka napagtanggol ng agency mo na ngayon, hahanapan ka ng ibang trabaho, yun ang ibig mong sabihin, na kinasasama ng loob mo, gusto mong bumalik sa Shopee. Opo, tama po. Pero may pinalit na sila sa iyo sa Shopee. Opo, meron na po, sir. Okay. So, para sa atin, ang naging problema, doon ka nagtatrabaho sa Shopee at ang Shopee nag-investigate at meron silang ginawang pag-iimbestiga sa supervisor mo, tama? Opo, sir. Tama po. Alright. Tapos, kung ano man nakita ng Shopee, base doon, in-report na lang sa employer mo, yung agency mo na sinabi na hindi ka na pwede mag-report doon, tama? Tama po, sir. Tama po. So, ganito. Pero, hinahanapan ka naman nila ng trabaho. Bali ngayon po, inipera na po ako ng separation pay po. Wala daw po sila mahanap. Binibigyan ka ng separation pay, wala pa sila mahanap. So, parang nire-relieve na siya. Nire-relieve ka na. So, Opo, kasi 3 months na akong walang trabaho, sir. makakahanap ka rin naman. Sigurado ba? Huwag kang magwawala ng... mawala ng pag-asa dyan. Makakahanap ka Salamat, rin sir. naman. Salamat po. Sigurado ako. Pero wag na natin pag-usapan yung sinasabi nating tawag dito, yung problema mo sa Shopee kasi ayaw din na magsalita ng agency mo. Di ba? Opo, It naintindihan ko naman po. remains, parang pribado na lang. Wag na natin pag-usapan sa ere, ha? Bilang Opo, sir, paggalang na naintindihan ko rin. naman po. Pero ikaw naman, as long as ino-offeran ka na ng
tawag dito, separation pay, okay na rin siguro yun. Tama? Opo, sir. Okay? Pangtawid mo na lang, makakahanap ka rin naman ng trabaho, I'm Opo, sure. bali mo po na lang siguro ako, sir. Okay? So, I'm sure na marami ka namang pwedeng mahanapan dyan. Hindi lang man Shopee, nandiyan ang JTA Express. Mga kung yun, Yes po, yes po. JNT. JNT or marami pa pwede ka dyan sa panahon ngayon. So, maraming. Ha? Okay? Baka pag-aagawan ka pa nila dyan. Di ba? Salamat. Okay. Sige, maraming salamat din, ha? Opo, sir, salamat po sa oras mo talaga ninyo. Alright, sige. Kung pag-uusapan natin, Carla, no? Let's be clear. Kami po'y hindi nakikialam. Tama po yung sinabi ng agency niya na ayaw nila magsalita, may mga privacy, hindi ba? So dahil kami third party lamang pumunta sa amin, ay kami namamagitan lamang. At wala kaming karapatan na parang panghimasukan ng isang reklamo, lalo na kapag meron silang kasunduan, yung non-disclosure agreement patapol doon sa agency, Shopee, at saka doon sa agency niya. Yes. So kung ano man yung kaso na yun, we refuse to divulge na lang. Accusation umano na parang tinanggal siya because of, accusation na has to be proven in the court of law, yung sinasabing extortion sa anumang bagay na nakita ng Shopee roon, ni-return to back to home base. Yes. At saka yung agency niya naman ngayon, kinuha yung information, ayaw ibigay sa atin, hinahanapan siya ngayon ng trabaho, at at the same time, parang, sige, bigyan ka lang namin ng separation pay. Yes. Okay? Siguro tanungin mo si Attorney Batas, nakikinig sa atin. Okay. Attorney Batas Mauricio, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Ginoong Carbita. Magandang umaga po, Ginoong Tulfo. Ito po problema ng ating panauhin tungkol po dyan sa Shopee at saka po dun sa kanyang agency. Isang maliwanag po na labor problem at masasangkot po dito yung tinatawag na mga kondisyones upang maging legal o may visa yung pagpapatigil sa isang empleyado sa kanyang trabaho. Yun po yung tinatawag sa mga batas na trim requirements of due process. Ang dapat po kasing ginagawa either ng principal employer o di kaya ng agency pagka ganyang sangkot ang pagpapatanggal o pagdidisiplina sa empleyado, yung paunang pagbibigay ng notisya, ng notice, ng pasabi, nakasulat na siya ay iniimbestigahan sa isang krimen, binibigyan siya ng pagkakataong makasagot at binibigyan siya ng pagkakataong matugunan yung mga nakasulat na reklamo laban sa kanya. Pagka po wala yung ganong uri ng mga kondisyones na natupad, maaari pong magreklamo yung manggagawa ng illegal dismissal laban po doon sa pangunahing nagpapatakbo sa kanya o gumagamit ng kanyang serbisyo, which is Shopee, at pati na po doon sa agency. Meron pong principal liability, yung pong Shopee, may subsidiary liability, may principal liability yung agency, at subsidiary liability yung pong Shopee. Ginoong Carbita, Ginoong Ventulfo. Okay. Attorney, may question lang ako regarding sa sinabi Yes, sir. ng agency na kung saan they've heard this case in Department of Labor and Employment and dinim ng DOLE as not guilty regarding dito sa naging issue na hindi niya ginawa ang so-called extortion allegation laban sa kanya. So, how would this affect yung kanyang siguro susunod na employment, attorney, or ano bang magagawa niya? Opo, yung pong sa labor, I suppose na ito po yung tinatawag nating SENA o single entry approach para po magkaroon ng maayos na usapan yung pong nirereklamong employer at yung nagrereklamong employee. Actually po, hindi dapat nagsasabi na guilty or not guilty yung employer sa demanda ng employee dyan po sa NCMB o National Conciliation Mediation Board, doon po sa SENA level o yung pangunahing pagkilos para pong barangay yan, mediation and conciliation para malaman kung mag-aareglo. Kung wala pong areglo, maglalabas na po ng certificate to file action ang National Conciliation and Mediation Board. Dadalhin na po kagad ng manggagawa yan doon sa NLRC, National Labor Relations Commission, para po sa isang formal na reklamo para po sa illegal dismissal. Yan po yung sa paggawa. With that, Attorney, maraming salamat po sa inyo. Ha? Maraming salamat. Magandang araw po sa ating lahat. Okay. Linawin natin, Carl. Tandaan, palero man yan, sabihin natin dito, mga kadiman yan, at kahit sinong pumupunta sa amin, wala kaming pinipili. Ito pong pinalakas, pinalawak
pambansang sumbungan. Eh baka pa iminit ang ulo ko, pasa ko muna sa iyo, Carl. Alright. Walang katapat, walang katulad. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan.